Mag-a-update naman po tayo sa mga OFW. Magandang balita po ito para sa mga katulad nating mga OFW. Kasi inulunsad na po ng Department of Migrant Workers ang Online Employment Contract Verification System. Ipapatupad po ito sa buong mundo. Malaking ginhawa po ito para sa ating mga OFW. Guys, sa pamamagitan ng system na ito, pwede ka nang magpa-verify ng iyong kontrata online. Pero syempre, magbabayad ka din online. So, pwede mo nang kuhanin ang inyong verified contract online, i-print out mo na lang para makakuha ka ng OEC. Paalala ko lamang po sa mga magbabakasyon o kaya yung mga balik manggagawa. OEC pa rin po ang hinahanap sa immigration. Kaya wag po kayo masyadong ma-stress kung paano po kumuha ng OFW Travel Pass. Pag kukuha po kayo ng online verification of contract, kailangan updated po ang inyong contract information. Pwede nyo pong i-update sa inyong e-registration account o kaya sa inyong eGovPH app. Kasi kung hindi po updated ang inyong contract information, hindi rin po kayo makakuha ng inyong verified contract online kung hindi po updated ang inyong contract information sa inyong e-registration account o kaya sa inyong eGovPH app. Kaya nga yung iba nakakuha sila ng OEC at nakakuha sila ng OFW Travel Pass kasi nga updated ang kanilang contract information. Pag hindi to updated, hindi sila nakakuha. Kaya ang ginagawa nila, pupunta sila sa OWA o kaya sa DMW para doon sila makakuha ng OEC. Pero pag pumunta kayo ng OWA o kaya sa DMW, kailangan po dito ng verified contract. Kaya naman po hinihingi ng OWA ang verified contract natin kasi hindi nga tayo makakuha ng OEC online. Pero pag nakakuha ka ng OEC online, hindi mo na kailangan pa ng verified contract kasi isa kang matatawag na balik manggagawa. Kung pabalik-balik ka na sa abroad, meron ka ng record. Pwede ka nang kumuha ng OEC exemption. Hindi na natin kailangan pang pumila ng paghaba-haba para mapaverify lang ang ating kontrata. So, magandang balita po itong ginawa ng Department of Migrant Workers. Hintayin na lang po natin ang update ng Department of Migrant Workers kung kailan po ito mag-uumpisa. Pero lagi nyo pong i-check ang inyong eGovPH app. Kasi nandun po yung online verification of contract. Paalala ko din po sa mga OFW kasambahay, yung mga umuwi ng Pilipinas, tapos ang gamit po is re-entry visa, tapos active pa yung ikama nila. Bumabalik sila sa Saudi Arabia, pero hindi sa dating amo nila. Kumbaga, nagtatrabaho sila sa panibagong amo. Guys, maawa kayo sa inyong employer, kasi ginastusan nila yung visa mo. Tapos yung ikama mo, tapos magtatrabaho ka lang sa bagong employer. Napakaswerte naman ng bagong mga employer, walang ginastos. Hindi rin siya gumastos sa agency. Pag ganito na bumalik kayo sa Saudi Arabia, tapos meron kayong re-entry visa sa dati ninyong employer, tapos active pa ang inyong ikama, guys, ang nakakapil pa rin sa inyo is yung dati ninyong employer. Anytime po, pag nalaman niyang bumalik kayo at hindi kayo nagtrabaho sa kanya, pwede kayong ihorob or pwede kayong kasuhan. Kung gusto mong bumalik ng Saudi Arabia at ayaw mo magtrabaho sa dati mong employer, hintayin mo ma-expired ang iyong ikama at ma-expired ang iyong re-entry visa. Huwag kang babalik agad ng Saudi Arabia. Pag nalaman ng employer mo na nakabalik ka tapos hindi ka nagtrabaho sa kanya, pwede kanyang kasuhan. So, yun lamang po ang update natin ngayon guys tungkol sa online verification of contract at saka tungkol po sa mga OFW na umuwi ng Pilipinas at ang gamit nila is re-entry visa. Huwag muna po kayong bumalik agad hanggat hindi pa expired ang inyong re-entry visa. Kung ayaw nyo magtrabaho sa dati ninyong employer, hintayin nyo ma-expire dito para yung bago ninyong employer ang magbibigay sa inyo ng visa at magbibigay sa inyo ng ikama. Kasi kung babalik kayo ng Saudi at hindi na-expired ang inyong ikama at yung gamit nyong re-entry visa is yung binigay ng dati ninyong employer, guys, pwede kayong kasuhan ng dati ninyong employer pag nalaman niya bumalik kayo tapos hindi kayo nagtrabaho sa kanya. Delikado guys, kaya mag-iingat-ingat po kayo.